Yo guys, check. Kamusta mga idol? Magandang tanghali sa inyong lahat ngayong Miyerkules ng tanghali. Grabe tis mga news natin, mainit-init mga idol, no? So, damo yan Pilipinas, meron tayong news mga idol, no? Siyempre, yung mga tinatag sa ating news, babalitaan natin yan, matindi yan. So, bago ang lahat mga lods, alam nyo na, no? Sana pagka-click nyo pa lang ng video na to, yun, i-like nyo na ang ating video. Importante ang like, lalong-lalo na sa ating content creator sa ating channel. Importante po yan. At syempre, sa gusto ng ganitong content, everyday news update globally. Syempre, trending news at yung nangyayari sa atin sa Middle East. Ayan, yung gusto nyo hindi mahuli sa mga balita na yan, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay, so mag-start na tayo ngayon mga idol, no? Ito ang ating crypto bubble ngayon, mga lods, no? Medyo hindi ko alam kung 81 yung siren, gravities to Oh. At biglang bumaba. Pero naka-recover yung market kagabi kasi medyo nag-downtrend kagabi, mga lods, tignan nyo. So kung titignan nyo, bumaba siya rito sa half natin, tinagos niya yan, no? Kinuha niya, kumbaga, no, yung mga may mga stop loss dito banda, lalong-lalo na sa week na to. Ayan, may mga stop loss diyan sa week na yan, kinain niya yan, mga idol, no? Tapos yung mga pagkatama sa week na yan, may mga nag-position ulit diyan ng long kasi syempre, ano yan ano to psychological to So, tinamaan na, maglong na tayo. Kinain ulit mga loads and then ngayon naka-recover na tayo. So sana dito tayo sa kalahati. Sa kalahati, sa taas tayo. Pero okay to mga idol For me, nagkakaroon siya ng pundasyon, mga idol, no? Para sa uptrend na candle. Pero ganun lang, ano lang yun, hula ko lang yun. Pwede rin naman bumaba yan. May probability pa rin naman. Pero sa ngayon, enjoyin natin, no, na medyo nag-uptrend siya. At syempre, andyan pa rin yung posisyon natin. Matagal na yan, isang buwan na yan. Mag-isang buwan na, mga lods. Sa XRP pero nagtitrade naman tayo sa Bitcoin, no, everyday. Hindi naman everyday, every other day siguro. So, ayan mga lods, no. At ngayon, mag-update na tayo, mga idol. Unahin na natin tong tinag sa atin. Ay, hindi. Hindi, iba pala to. Mga lods, kilala nyo ba to, mga lodi? Itong artista na to. Sikat na sikat ngayon sa Netflix, yung War Machine. Mga idol, no? Yung War Machine na palabas, sikat na sikat yan. Ang bida dyan is si Alan Richson. Ayan Hindi lang yan, yung Richer, siya rin ang gumanap dyan. Pinagpatuloy niya ito kaya, hindi ko alam kung pinagpatuloy niya yung ano dito ni Tom Cruise kasi meron si Tom Cruise na Jack Reacher tama ba? So hindi ko alam kung siya yung pinagpatuloy niya kasi 3 na to Meron Jack Reacher 1, 2. So ito yung 3, siya na yung bida, mga lods. At marami pa, nandito rin siya sa Pass X10. Pass X10 Pass X na, may 10 pa, no? Pass X pala. Ayan, siyempre dito sa Playdate, kasama niya si Kevin James, mga idol, yung sikat na komedyante, idol ko rin yan. So ibig sabihin, sikat to ngayong artist na to, mga idol, no? Pero ano nangyari, mga lods, no? Meron siyang issue ngayon. Eto, mga idol, no? Ayan, ito. Huwag nyo nang panoorin itong nasa taas, pwede naman. Ito kasi yung yung una mga lods Hinarang siya niyang kanyang neighbor. Ito muna panoorin nyo, mga idol. Ayan, no? Bigla siyang hinarang ng neighbor. Ayun yung reason kung bakit siya nasemplang. Okay? Nasemplang siya. Tapos eto na, panoorin nyo na to, mga lods, kasi binugbog niya na yung kanyang neighbor. Lakihan ko ng konti. Binugbog niya yung neighbor niya. Ayan bang. Ayan Hug. Ang laki pa naman niya ni number ano ba number nito sa sa 81. Number 81 to sa War Machine So ayan. Binugbog niya yung kanyang kapitbahay. So showbiz lang muna tayo Sabi dito, mga lodi, video shows how the fight started between Alan Richson and his neighbor. The neighbor stepped directly in front of the bike, causing Richson to flip over the handlebars. The neighbor previously said he told the actor to slow it down. Kasi may mga kasama siya dyan. Kung papansinin nyo dito, mga idol, meron pa siya mga kasamang dalawa. Ayan, no? Dalawang kasama niya. I did push him because he was coming towards me on his own bike. On his bike, sabi rito.
He did it again for a second time. I pushed him a second time and I think the second time he got off his bike and kicked the crap out of me. So ayun mga idol, no. So dalawang beses niya pa lang kasi nabash to mga idol nung ang lumabas lang na unang video lumabas, ito lang yung binubugbog niya na yung kapitbahay niya. Wala pa tong video na to. Tapos hindi pa ini-interview yung neighbor, mga lods. Pero nung alam niyo yun, yung parang naging judgmental lahat ng tao agad sa kanya nun, mga idol. Sabi niya. Pero nung naglabas siya ng video niyan, alam ko, nilinaw niya yung issue na yan, mga idol. Alam nyo, parang nagiging umpisa pa lang na nagiging idol ko to Kasi napanood ko yung War Machine tsaka yung Playtime napanood ko. Although hindi siya ganun kagaling umacting. No? Yung neighbor niya. Yung tama, mga lods, no? Hindi siya ganun kagaling umarte. Pero pagdating sa mga action, medyo siya. Yung katawan niya kasi parang si Darak Malaki yung katawan niya, matangkad siya. No? So, ayan. Issue tayo ngayon, dan chismis. So ito, sa atin, tinag sa atin ni Kevin. Si Kevin ba nagtag sa akin nito? Si Kevin, okay? Sabi dito ni Kevin, sabi ng news na to mga idol, students in mainland China being taught lessons on Bitcoin earlier this year. So mga bata pa lang sila, mga idol, tinuturuan na sila ng tungkol sa crypto o sa Bitcoin, mga lodi, no? Ayan, tinuturuan na agad sila pagdating sa crypto, mga idol. Pero ito dapat talaga maganda Naalala ko tuloy yung sinabi ni ni Robert Kiyosaki, mga idol 'di ba na yung sa eskwelahan tinuturo lang sa iyo kung paano ka maging empleyado. Kung paano pagkatapos mo ng school mo magtatrabaho ka. Hindi raw tinuro sa eskwelahan kung paano kayo yumaman. Kung paano kayo yumaman o kung paano ka mag-handle ng pera. Turuan ka sa math, syempre. Pero kung paano mo i-handle, paano mo palaguin, paano mo paunlarin ang pera mo na hawak mo, hindi tinuturo yun sa school. So, ang tinuturo lang daw doon kung paano ka magtrabaho para sa gobyerno o kung para kanino, mga idol, no? Manood kayo ng mga history ng meron ako napanood na ganyan yung history ng school, kung paano na tayo yung eskwelahan. Kasi parang ginawa daw talaga yung school para sa mga mayayaman, no? Para merong gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga mayayaman. Para may gumamot sa kanila, so kailangan nila may doktor, tas magtuturo yun. Kumbaga, gawin natin ikalat natin yung kaalaman para may gagamot sa atin. Meron din dapat nagagawa ng mga bahay natin. Meron din dapat magpapatupad ng batas para sa atin. Ganun. Puro para sa mayayaman daw yun No, tapos, pero hindi nila tinuro kung paano yumaman katulad nila. Ganun. Ito. So, ayan yan mga lodi Tapos ito na ang Pilipinas. Bumanat na. Mga idol, the Philippine time. The Philippines is set to import Russia oil next week for the first time in 5 years. Days after the government has announced its intent, the Russian vessel with 100,000 tons, about 750,000 barrels of ESPO blend oil, is on its way to the Bataan Terminal, Philippines, mga idol. No? So, kung napapansin nyo, sabi dito, Russian oil in the first time in 5 years. Na? Ibig sabihin kasi, alam ko ata kasi nung si Digong ata kumuha siya ng oil sa Russia, mga idol. Pagkakaalam ko lang, pero correct niyo na lang ako, mali ako. At pagkatapos noon hindi na ata, no? Syempre, alam niyo naman galit yung last na termino, galit yun sa US. 'Di ba? Mas gusto ninyong mga malapit sa kanya, Russia, China, no? Ito naman US naman 'to, no? Ano naman to, batang US naman to, mga idol. So, sa US umaasa. Pero ngayon, the first time in 5 years, mga idol, gusto niya nang bumili ng, kasi nga tinanggal ng US yung sanction sa Russia, mga idol. Ganun din yung China. Bibili rin yun ng oil. Bibili rin yun ng oil sa Russia, mga lodi, no? So, medyo kumikita ngayon ng Russia dahil pagtanggal ng 30-day sanction
ng US sa Russia, no, para makapagbenta sila. Sabi dito ni Mario Naufol, the Philippines just became the first country in the world to declare a national emergency due to the Iran war. Akala ko ba okay lang, wala tayong oil crisis, 'di ba? Ang mali kasi dito, napansin ko mga idol, iba yung sinasabi ni Bongbong sa sinasabi nung kanyang spokesperson. 'Di ba? Wala pa silang GC na, uy, ito yung sabi mo, ito yung ganyan ha. Hindi yung magugulat na lang na, uy, ba't ganito sinabi mo? Wala naman ang sinabing ganyan ha. O, 'di ba? Dapat may GC kayo, guys. President Marcos signed the order after the Strait of Hormuz disruption caused gas price to more than double since late February. The country imports 98%, imagine, 98% of its oil from the Gulf and now faces imminent fuel shortage, mga idol. Ibig sabihin, 98% ng oil natin, ini-import natin sa Gulf, mga idol. 'Di ba? Tapos nakakapagtaka nung isang araw, sinabi wala daw tayong oil crisis. May oil crisis na nga doon sa pinagkukuhanan natin eh. Tapos tayo walang oil crisis. Meron ba tayong sariling pinagkukuhanan ng oil? Nabansa natin? Ba't yun yung sasabihin natin? Di ba? Ang kulit din nila, ano pangalan nun? Nung nung spokesperson. Ang kulit din no? May sariling siya na ata presidente eh. Nagdi-decision mag-isa, putik. O paano ngayon yan? Biglang nag-declare ng state of emergency. Paano yung sinabi niya? Kakasabi lang niya nung isang araw. So, ibig sabihin, yung oil crisis dumating na sa atin 2 days ago, 2 days after, pagkatapos niya sabihin yun. 'Di ba? So, ang gulo mga idol kasi, sabi nga, mga Lodi, wala pala tayong oil crisis noon, tapos bigla yung tinaasan yung langis. Di ano yun? Wala palang oil crisis, tapos tinaasan nyo yung presyo. Dapat magalit yung mga taong bayan sa inyo, ba't yung tinataasan yung langis, wala palang oil crisis. Ayan na talaga ng mundo. Yung gulo nyo O ngayon nabalita na to worldwide. Kasi si Mario Naufol, worldwide to global to magbalita So ibig sabihin, ayan na, in-announce na, no? Na alam na ng buong mundo na shortage na tayo sa oil. Di ba? Sabi nga rito, now faces imminent fuel shortage. O paano yan? Yung sino ba yung nakalimutan yung pangalan ng spokesperson ng ni Bongbong Nung Claire ba yun? Si Claire? Si Auntie Claire pala. O nga, yun pala. Si Auntie Claire. Paano yan, Auntie Claire? Sabi mo nung isang araw, wala. Ibig sabihin, hindi, yung sinabi mo na yun, hindi man lang tumagal na 1 linggo. Na wala tayong oil crisis. 2 days after, meron na. Sabi ko sa inyo. Ito mga lods, no? Si Kevin Olito, nagbigay sa akin ng news. Israeli Iron Dome operator sold military asset to Iranian agent for cryptocurrency. Grabe yun. Mga idol, no? 26-year-old reservist Ras Cohen now facing life in prison after months-long espionage operation. Months-long espionage operation. This is massive, sabi rito. The breach went undetected for months according to the Times of Israel investigation. Cohen allegedly passed Iron Dome operational details, airbase location, Israel official list. So nag-traitor siya sa Israel, mga idol, no? Binenta niya, no, yung mga information ng Iron Dome sa Iran. Alam niyo ano yung naging kapalit nun? Buhay yung mga naging kapalit nun, mga idol, kasi syempre lumulusot. May mga siguro meron siyang, hindi natin alam siguro may mga blinds. Dito, kapag gantong oras, may may blind spot yung Iron Dome, ganito, ganyan. Padala kayo ng mga 5 sunod, yung pang-6, hindi masasalo. Ganun. Kailangan pa ng 30 seconds na loading. Yung mga ganong impormasyon, di ba? So, alam na ng Iran ngayon yun. So, syempre, kapag ganun, unang, kunyari lang to kunyari may ganun nga yung sinabi niya. So, magpapadala ng mga butaw na missile, yung mura lang. Diba? Tapos biglang pagdating ng pang-6, yung medyo mahihirapan ng saluhin, biglang ballistic na, no? Ballistic mo yan, pasok, 'di ba? Ganun. So, hindi ko sinasabing ganun yung eksaktong ganun Example lang 'yon, mga lods, no? Halimbawa lang 'yon. Malay mo may mga binenta siyang ganun na impormasyon. Approximately $1,000 in crypto. Ang mura lang.
Tapos kapalit nung ginawa niya is mga buhay ng taong kababayan niya kasi sa Israel siya, di ba? The breach went undetected for months according to the Times of Israel investigation. Na-breach niya pala yung information. Pero ano rin siya, operator din siya ng Iron Dome, di ba? The implications are staggering. Iran now potentially has insider knowledge of Israel most critical defense system. Yun ang pinakamabigat doon na ginawa niya. Cohen could face the death penalty. How many other system have been compromised? Kasi malay nyo, hindi lang pala Iron Dome yung information na nabenta niya doon, mga lods. Tsaka hindi lang system yung na-compromise, paano yung mga taong yung mga buhay. 'Di ba? So, para lang sa pera, mga lodi, no? Grabe talaga yung gera, no? It reveals who you are, parang ganun. So, grabe yan, mga lods, no? Nakakalungkot. Kaya pala nabugbog yung Israel, mga idol, no? So, speaking of gera, dito tayo. Nako, ito na. Ito na yung masyadong medyo controversial na mga informasyon ni Trump, no? Nabati na daw, pero yung iba sabi hindi pa daw. Iran signals of openness to sustainable US deal. An Iranian source has told CNN that outreach has taken place between the US and Iran, with Tehran signaling willingness to consider proposal for ending the war, provided any deal preserves Iranian national interest. The source was carefully to frame this as listening, not negotiating. No, kumbaga parang nakikinig kami pero titignan namin kung ano. Iran is not requesting direct talks or a formal meeting but will consider sustainable proposal if they come within reach. The signal arrives within Trump's active 5 days pause on planned strike against Iranian energy infrastructure. Siguro parang dito, sige. Makikinig lang kami sa mga sa mga proposal nyo, yung Iran. Pag nagustuhan namin, di good. Pero kung hindi namin magustuhan, hindi namin magustuhan. Yan lang yun. Tuloy ang bakbakan. Parang gano'n. Ito. Sabi dito ni Eric, holy smoke. President Trump just said Iran's leader sent him a present. Ako, binigyan siya ng regalo. Mga idol, no? Sa interview, interview siya dyan eh. Ngayon lang to, mga idol, kanina lang ata to. As part of proving who is really in control. Kumbaga yung nagbigay daw kay Trump ng regalo, ayun daw yung talagang tunay na nagko-control. The present related to oil and gas arrived today worth a tremendous amount of money. So napakamahal daw nung binigay kay Trump. Sabi ni Trump dito, they gave us a present and the present arrived today. Sabi. It was a very big present. Sabi niya ganoon. Worth a tremendous amount of money. Ganun siya. And I'm not going to tell you what the present is. I'm not gonna tell you. Ganun siya. But it was a very significant prize. Ganun siya. They gave it to us and they said they were going to give it. So that meant one thing to me. We deal with the right people. No? So katama daw kung sino yung kausap niya. No, it wasn't nuclear related yung binigay sa kanya. It was oil and gas related and it was a very nice thing they did. Sabi. But what it showed me is that we're dealing with the right people. So, yun magsalita si Trump paulit-ulit. No, so, binigyan siya ng regalo, mga idol. Kaya siguro bumalik yung pabagsak na eh. Ganun, no? Fake news si Trump. Dito yan, di ba? Si Trump. Tigil putukan muna, 5 days. Tapos biglang sinabi ng Iran, ito, di ba? Tigil putukan muna, 5 days. Yehey. So, sabi ng Iran, fake news yan si Trump. Taragis yan, walang kwenta. Sabi. Tapos may mga nag-comment, hindi, tunay yan. No? Tapos biglang sabi, fake news. Nagano'n yung Iranian, news. Fake news, hindi namin yan. Tapos biglang sabi, nagregalo nga sa akin eh. Mas uli. Di ba? Sorry kasi yung nanonood ulit ako ngayon ng Dragon Ball Tagalog. Andun na ako sa Majin Buu Saga. Kaya nagagaya ko na naman yung boss ni Master Pogi. Isang pandaroyo. Ganun. Ano ba yan? Si Fidel, lumilipad na. Sabi niya,
Ni Master Pogi. O imagine ha, mga lods ha, dito, ito ang kulit nito. Sige, basahin natin to ha. Trump says Iran has been destroyed. Sabi niya, no? Sinabi niya yun eh. But Iran, thank God, launched a new wave of missile at Israel after his speech and set it blaze. Sabi nito, watch Israel burning. So, ito nakikita ko dito mga lodi. Mali ako nito ha, pwedeng maling-mali ako. Hula ko lang, no? Parang naiitsipera yung Israel sa usapan ng Iran at ang US, mga idol. Parang ganun yung nangyayari, no? Sasabihin ni Trump na okay yan, ganito. Una sasabihin ni Trump, binakbakan namin, wala nang something, ubos ng military power ng Iran. And then babakbakan nila Israel. Bahag, 'di ba? Tapos ngayon sabihin nila, hindi, nag-usap na kami ng Iran, bati na, kumbaga, meron na kaming proposal, may magagawa ng deal, no? So, sa Iran at sa US yun, pero yung Iran tuloy sa pagbakbak sa Israel. Mga lodi, bakit ganun? Ano nangyayari? Parang naitsipera, nagiging dati threesome, ngayon nagiging na lang, naitsipera na. Dati triangle open sa, ngayon na lang, naging lovers na yung Iran tsaka US. Patay tayo dyan. Ang magulo kasi dito mga idol, parang napakadaming leader sa Iran na pwede mong kausapin. Napakaraming leader doon, no? Kumbaga yung hindi mo pwedeng sabihin na isa lang yung kakausapin mo tapos susunod na lahat. Parang ganun yung nangyayari sa Iran eh. Merong mga leaders na may mga sariling desisyon, kanya-kanya silang desisyon. 'Di ba? So, nung nawala si Khamenei, parang ganun yung nangyari. Nagkaroon ng mga leader sa iba't ibang lugar sa loob ng Iran. At hindi lahat sumasang. Kumbaga meron sila sa kanya-kanya, no? So siguro kung sino yung malaking power, kaya nga sabi ni Trump, ito yung tunay na kausap natin. We're dealing with the real people o with the di ba? Kasi yung iba bumabakbak pa rin mga lodi, no? Yun yung magulo eh. So, hindi natin alam kung ano mangyayari dito. Taragis yan, parang na-chapera ng Israel eh. Eto mga idol, kita nyo to, kung ano yung mga yan, mga barko yan, mga idol. All these ships, their fate lies in Iran's hand alone. No? Ayang mga yan, iba-ibang bansa yan. If it says cross, you cross. If it says forbidden, you refrain, sabi. Neither Trump nor any power on earth is capable of making Iran heed his words, mga idol, no? So, iba pa to. Paano kung kausap ni Trump yung sa land? 'Di ba? Yung mga leader doon, paano yung mga leader dito sa sa sea? 'Di ba? Yung mga nagpapadaan diyan ng mga barko, bala kayo diyan, kausapin niyo siya, pero yung Hormuz sa amin to. Hindi kami makikipag-usap diyan kay Trump, 'di ba? Ganun yung. Paano kung ganun? 'Di ba? Mismo sa loob mismo ng Israel, maraming leader, mga idol. So, hindi natin alam kung paano mangyari dito, mga lods, no? Imagine, no, tagal na nakaparking ng mga barko diyan. 'Di ba? Paano na yung mga sailor diyan? Ang tagal na nila diyan. 'Di ba? Baka gutom-gutom na 'yan, mga lodi. Sino nagsusupply ng foods diyan? Oh, 'di ba? So mahirap mga idol eh. So ito. So ito mga lods, iwan na muna natin to. Iba na tayo mga lodi, medyo sa NFT na tayo. No, punta na tayo sa crypto natin. Nakita nyo ba ang magandang game na ito, mga lodi, no? Ito ay ang Illuvium, mga lods. Meron na silang dungeon. Oh my goodness. Parang gusto ko na ulit maglaro ng Illuvium Oh, meron na silang mga mga final boss na kinakalaban. Dati wala, puro lang eh. Puro mga Illuvials lang yung mga maglalaban. Pero ngayon, pwede ka na sumali sa mga Illuvials mo. O, susugod papasok kayo sa mga nasabi dito, squads find a brand new fire cave. Oh, I didn't know this cave existed. Nothing we can't handle. Sabi dito, famous last words. Watch the video, the vibes pala, sorry. The vibes go. Watch the vibes go from chill exploration straight to total wipe in seconds. Who's running it back with us? So, pinakita lang dito yung gameplay, no? Na pwede na kayong pumasok sa mga cave at labanan ng mga Illuvial. Siguro maluluts nyo yan. No, naku, mukhang maganda to, mga idol Content ko kaya itong Illuvium, no?
Namiss ko na mag-content ng games kasi nung mga nakaraan, games yung content natin, di ba? Tapos naging news, updates. Hindi na ako nag-update na o ko-content na mga ganito. Yung mga Axie, hindi na ako nagko-content noon. Tekken, hindi na ako nagko-content. Ito na ata ang pagkakataon natin para mag-content ng mga games, mga idol. Maingay pa naman ako pag naglalaro. Mga ganun ako eh. So ngayon, no, grabe, ang ganda, no? So nako, Illuvium. Alam niyo ba kung magkano ang Illuvium ngayon? Mga idol, no? Check natin kung magkano ang Illuvium. Alam ko 90% plus to na discount. 99.8. Oh my goodness. Imagine mga idol lang, all-time high ng Illuvium is 96,000 pesos. 96,000. 4,000 na lang, 100,000 pesos na. Mga loads. Ayun ang kanyang all-time high. Mga lodi. So ngayon, nasa 220 pesos lang siya. Mga idol. Oh, mas malababa pa kung kailan siya nag-start. Sobrang bagsak ng Illuvium ngayon, mga lodi. Ulitin ko nung bumili ako ng Illuvium, 5 Illuvium, ay 4 na Illuvium, 10,000 pesos. Kasi 2.5 yung Illuvium nun. Nung bumili ako. Tapos pinrapit ko siya nung nag 6,000 yung Illuvium. Mga loads, no? Ngayon, tingnan nyo, yung 10,000 ko, ilang Illuvium na yung mabibili. $45 Illuvium na, samantalang dati 4 lang na Illuvium yan. 45 Illuvium na, kung bibili ako niyan ngayon, tapos bumalik sa all-time high. Nagaya na yung all-time high niya. 90,000. Sana. Ayan 96,000. Natin Ano lang to? 96,000 times 45 kung babalik, no? 4 million na. Yung 10,000 ko, magiging 4 million. Oh my goodness, Illuvium. Na ko sa'yo, kasi imagine mga idol yung Illuvium kasi kahit bumababa yung token nila, tuloy-tuloy sila sa paggawa ng games, sa pag-update ng games, hindi sila yung nawawala. Ayun, tignan nyo ang ganda ng graphics, mga idol, tignan nyo naman. 'Di ba? Asan na yung mga Illuvials na mga maangas dyan? Ito, yung mga, grabe na, wala na akong mga ganitong monster Yung monster ko, ito, meron ako nito, noong unggoy na yan. Ayun, na-update yung unggoy Paborito ko yung isa, yung basta may magandang Illuvium Illuvials pala, sorry. So, ayan, grabe, nag-update sila. Mayroon pa sila mga event. So, nakaka-excite lang. Pero wala akong Illuvium, Hindi ko sinasabi bumili kayo. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor. Do your own research. Mga idol, na-excite lang ako para sa Illuvium. Mga lods. No, kasi dati ako naging community ng Illuvium, syempre. Hanggang ngayon naman, meron akong Illuvium, Open ko kaya. Check ko lang mga idol Ay, maglalagin pa ako Ayan na. So, ayan. Punta tayo sa ating next news, mga idol. Okay? Ang lupit ng Illuvium, mga lodi. Nakaka-excite. Mga idol. So, ito. Breaking, CFTC drops historic bomb on crypto self-custody and XRP is perfectly positioned to explode. Sabi dito, no? So, CFTC, ano natin to? Ay, mali yung spell. Ayan. Breaking. Isang makasaysayang no action letter para sa self-custody wallet provider ay hindi ito. Kung hindi mo hinahawakan ng pera ng mga user, hindi ka broker o financial intermediary. Ikaw ay infrastructure lamang, sabi rito. Nangangahulugan ito na maaari na ngayong ligtas na kumonekta ang self-custody wallets ng direkta sa mga market nang hindi na kailangang magparehistro bilang broker. Nananatili sa kontrol ng user ang kanyang mga susi at asset, mga idol, no? Importante yan, lalo na sa mga broker.
Ito ay malaking panalo para sa decentralization at perpekto ito para sa XRP dahil ito ay ginawa talaga para sa ganitong hinaharap. Instant on-chain settlement, walang kailangang central counterparty, mabilis, scalable at regulatory friendly. Kasama ang kamakailan lang desisyon ng SEC na ika-classify ang XRP bilang commodity, ito ay nagbibigay ng malaking regulatory boost sa vision ni Ripple na i-bridge ang transactional na pananalapi at blockchain, self-custody plus on-chain settlement plus commodity status equals perfect storm para sa susunod na malaking bull run. Oh my goodness. Nawawala na ang kapangyarihan ng mga lumang gatekeepers. Ang kinabukasan ay para sa non-custodial on-chain crypto at handa na ang XRP. Sobrang exciting na panahon para sa mga may hawak ng XRP. Get ready for take off batay sa post ni Pampius. No? So bullish siya mga idol, no? Sabi dito, nobody's watching the rails being built underneath securities plus ICE combining rails. Ripple doing open. Every major players is racing to offer everything crypto, TradFi, prediction markets all in one place. XRP sits at the center of all of it. The boring infrastructures news today is the generational wealth news tomorrow. Parang ano yan, yung mga boring na news ngayon tulad nito mga yan, no? Yung mga news natin ng mga nakaraan sa XRP na parang wala lang. Parang wala lang kasi kahit good news hindi nakaka-apekto sa price. Pero pagdating ng future mga idol, ayan ang mga sobrang makaka-apekto. Sabi dito, XRP, this is the ultimate bull signal. The Bank of International Settlement just dropped their updates. Basel 3 monitoring dashboard in XRP is now in the top 5 crypto underlying banks are reporting exposures for. Right alongside BTC, Ethereum, and Solana, banks worldwide are officially classifying and disclosing their XRP holding under the global regulatory framework. TradFi fighting it anymore. TradFi isn't fighting it anymore. They're measuring it and preparing for it. The original bridge asset is already inside the system. The floodgates are opening. What's your price target in 20? Ito mga Lodi. Marami naman talaga itong BIS Matic na yan, mga idol, no, na talagang Ripple BIS matagal na yan, ilang taon na yan sila pero yung prediction ngayong 2026 mga Lods ako mga Lodi kasi parang ang over no kapag mga 4 digits, 3 digits, sa tingin ko 3 digits medyo ngayong 2026 medyo malabo yun ata sa akin for me. Pero kung mangyayari yun, goods, maganda, 'di ba? Siguro 2028 pwede yun, mga 3 digit no. Pero ngayon 2026 medyo sa tingin ko double digit lang pwede na. Maganda na kahit mga 10. Ako nga sabi ko nga 11 lang, masaya na ako Ang layo kasi ng prediction ko dati, pero hindi na to mga Lods, hindi naman nagbago kasi yun. Simula nang sinabi ko yun dati, ganun pa rin naman ang tingin ko hanggang ngayon. Kahit na marami nagsasabi na, aabot ng 4 digits yan, 5 digits, $10,000, mga ganun. Hindi ako ganun mga Lods. Sa akin nga nun, ang laki kasi ng pagitan ng prediction ko nun Ang prediction ko kasi is $11 to $31. Nakalimutan ko na yung ginawa kong research na kung ba't ko sinabi yun Basta alam ko, nag-research ako nun Tapos parang kinalkula ko ganito, ganyan. Tinanong ko si Grok, tinanong ko si Meta AI. Tapos biglang napag-desisyon ako, siguro mga 11 to 31 to. Hanggang ngayon siguro ganun pa rin ako, $11. 11, wala na tayong dyan. Kumbaga, napaka-solid na yan, no, for me. No, medyo bayad na lahat ng utang natin yan, mga idol, pagka ganyan. No? At masayang masaya na ako niyan habang nag-update. No, minamasahe na ako ni boss niyan. No, yan. Tingso mo kape? Kasi ikaw nagtitimpla ng kape mo Ako na magtitimpla ngayon. Wag mga ganun. 'Di ba? Pero yung mga prediction na sobrang OA, kasi sila Jake Claver, lalakas mag-predict nun Mga idol pati yung mga XRP Army, no? 4 digits. Kung mangyayari man yun, salamat, no? Pero hindi kasi ako parang sa lang ako, practical lang, no? Sa realidad lang, mga idol. Kasi syempre ibabase mo rin diyan
market cap, yung ganito ganyan. At eto na nga, market cap pala, Jeblo ha. Sabi dito, but the market cap would have to be trillions for XRP to reach $100. Which is totoo, mga idol, no? Kailangan maging trillion yung ano mo, yung market cap mo bago ka maging $100. Sabi dito, not how XRP works. Wala ka palang believe sa XRP. Meron. Idol, promise, lahat yan. Ayoko lang masaktan. Ayoko lang din sabihin sa mga audience ko na aabot na ganyan tapos biglang hindi aabot, di ba? Kumbaga, kung umabot, di mas maganda. Pero kung hindi, at least hindi ka nagbigay ng hopium sa mga sayo at sa mga audience mo especially, di ba? Pero naniniwala pa rin ako sa XRP na magagawa niya. Kaya lang for me, doon lang muna tayo sa medyo maliit-liit lang. Maliit lang ako mag-predict eh. Hindi raw ganyan. No, kumbaga yung market cap hindi yung ibang token siguro pwede mo sabihin ng ganoon, pero yung XRP daw hindi. Market cap matters when an asset is used to store value. Ayun sinabi dito. But when an asset is used to move value, mas importante ang liquidity, no? Liquidity matters far more. That's why the XRP can't reach X price. Because the market cap would be too big. Argument misses the point. Hindi raw yun yung point noon, yung market cap. Wala raw ganun yan. Market cap is simply price plus circulating supply. It doesn't represent the actual money entering the market. What really drives price is available liquidity. A large portion of XRP isn't actively tradable. Escrow, no? Halos 30% na lang ata o 40% yung nasa escrow. Long-term wallets, mga idol, institutional holdings. Locked XRP can't provide liquidity or move value in the market, mga idol, no? So price is driven by the XRP actually available to trade, not the entire supply, mga lods, no? Kung ano yung gumagalaw, ayun yun, hindi mga naka-stack up. Low quality plus rising demand past price moves. If you found this helpful, kill yourself. Hindi, joke lang. Ayan, mga lods, no? Lagi nilang sinasabi yan, mga idol, no, na at naniniwala naman ako diyan, mga lods, no? Pero sabi ko nga, ayoko lang bigyan ng hope yung mga nanonood, lalo na yung sarili ko, mga idol, no? At syempre, doon lang tayo sa mababa. Pero kung aabot diyan, ako napakasalamat naman talaga naman. Talaga naman, di ba? So, yun. Pero sa ngayon, doon lang muna tayo. Ito, maganda to ha. Kasi kaka-reply lang nito, alas 6 ng umaga, kanina ni David Schwartz. Ano ang sabi niya? Saan ba yan? Ano ang sabi niya? May nagsuggest, ito yan mga lods, si The Night Kami. May nagsuggest na gawing mas mura ng kaunti ang subscription sa Ripple payments para sa mga bangko at institusyon. Kung gagamitin nila ang XRP sa kanilang mga transaksyon, parang discount o subsidy para hikayatin silang gamitin ang XRP. Ayun yung suggestion ni The Night Kami. No, sabi naman ngayon ni David Schwartz, napag-usapan na namin yan kung talagang mas mura o mas maganda talaga ang paggamit ng XRP dahil sa mismong teknolohiya o relasyon namin sa XRP. Then oo, ipapakita natin yun sa presyo. Pero laban ako o tutol siya. Dapat tutol yan eh. Pero tutol ako sa pagbibigay ng artificial initiatives o peke o hindi totoong benepisyo para lang gamitin ang XRP kahit hindi na ito ang pinakamagandang choice para sa customer. Parang sinasabi ni David Schwartz dito, mga idol, hindi tayo magbibigay sa mga institution, sa mga bangko na gamitin nyo to. Ayan, gamitin nyo yan para magkaroon kayo ng discount. Pero bandang huli hindi rin naman nila magagamit. 'Di ba? Kumbaga parang nagbibigay ka ng mga peking ayun nga sabi dito. Peke o hindi peking benepisyo pero hindi naman pala talaga benefits 'yun, mga lods. So bandang huli hindi rin gagamitin, masisira lang yung XRP. So mas maganda patunayan na lang na dapat ito yung gamitin mo, ito yung mangyayari. Kumbaga utility talaga. Bakit ganito ang pananaw niya? Gusto niyang maiwasan na magtayo ng negosyo sa pamamagitan ng take two direct. Gusto niyang maiwasan na magtayo ng negosyo sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga tao para gawin ang isang bagay na hindi talaga makatwiran para sa kanila. Halimbawa, ito yung halimbawa ni David Schwartz. Nung una, maraming promotion ang Uber na sobrang mura o libre. Maraming sumasakay dahil sa discounts.
Nagbigay ng ganun yung Uber noon eh. 'Di ba? Kaya maraming customer. Pero nang maging normal na ang presyo o yung fair price na, baka umalis na ang mga customer kasi hindi na sila nakikinabang talaga. Kumbaga binigyan lang nila ng reason yung mga customer para sumakay sa kanila dahil may mga promotion, may mga discounts. Pero nung bumalik na yung price, wala na sumakay. Doon nag-taxi na lang ulit sila kasi mas mura doon. O mas gusto nila doon. Hindi natin alam ganun. Kaya ang sabi ni David Schwartz dito, mas gusto niyang alisin ang mga hadlang o obstacle at bawasan ang panganib sa paggamit ng XRP at XRP Ledger. Gamitin lang ang discount o subsidy kung talagang mas mura ito para sa Ripple, para sa unang pagtanggap ng bagong teknolohiya o yung mga kumbaga sa BitGet first trade. Kumbaga yung mga bagong sali, di ba? O kaya na dahil sumali kayo, may discounts kayo, ganyan. Pero hindi yung forever, di ba? Kumbaga sa una lang ganito. Hindi mo siya gagawing tool para hikayatin lahat na sumali dahil meron kang ganito, ganyan, promotion, ganito, ganyan, no? Kumbaga, mas gusto ni David Schwartz na magtatagal kayo o talagang gagamitin nyo dahil maganda siyang gamitin. Hindi dahil meron lang siyang pakinabang sa inyo o meron lang siyang benepisyo o discount o promotion. Ganun. Nagigets nyo ba? Sa madaling salita, gusto niya ang totoong halaga at sustainable adoption ng XRP. Hindi pansamantalang suhulan na maaaring mawala kapag tumigil ang subsidy. Mas matatag at mapagkakatiwalaan ang ganitong paraan para sa mga bangko at customers. Ayun ang magandang sinabi ni David Schwartz, mga idol, no? So, antindi nun, mga lods. Ayun naman talaga yung tama, no? Hindi yung gagamitin ka dahil may mga promotion o discounts o something. Tapos nung nawala na yung ganun mo, hindi ka na ginagamit. Yeah? Mas maganda gamitin ka kung talagang utility at gusto ka nilang gamitin, and then saka mo sila bigyan ng ganun ng benefits dahil ginagamit mo yung XRP. Oy, mga na kayo mga solid user na kayo dahil nagagandaan kayo sa XRP. So dahil diyan meron kayong reward. Di ba? Ganun. Di ba? Pero yung uutuin mo yung mga tao para lang gamitin, pangit nga naman yun, mga idol, no? So ito naman, mga lodi, no? Gusto kong basahin muna to sa inyo at ibigay ako opinion. This hits different, sabi dito. When you really understand it. School teaches, ito na yung kanina nabanggit ko School teaches you how to follow self-education. How to follow your self-education. Teaches you how to lead and grow. Sa school yan, no? In the markets, nobody is coming to save you. Totoo yan, mga idol. Walang magliligtas sa'yo pag nagtitrade ka o nag-invest ka. Kasi ikaw yun eh. Hindi naman sila makikialam sa'yo, hindi naman sila nagbibigay ng pera sa'yo, hindi mo na, pera mo yan eh. Na? It's on you to study the charts, lalo na sa mga traders, mga idol, no? To understand risk, to build a skill that pays you based on what you know and what you execute on that knowledge. Kung ano yung natutunan mo sa chart, sa trading, no? Kailangan may execute mo ng maayos yun. Ikaw yun, mga lods, kasi kung ano yung natutunan mo. Most people stop learning once they're comfortable. That's why they stay in the same place. The ones who level up are the ones who stay curious, stay disciplined, and keep investing into their knowledge even when no one is watching. Totoo to. Napaka-solid nito, mga idol. In these markets, your income is directly tied to your understanding. Kung ano yung knowledge mo sa chart, kung ano yung knowledge mo sa crypto, sa trading, ayun yung income mo. Ay doon babase yung income mo mga lods kung gaano mo kayang tawag dito, i-handle yung trading. So the question is simple, are you just learning to get by or you learning to build something that can change your life? Parang ganito, mga idol. Sa akin ito opinion ko to dahil nagte-trade tayo, no? Yung mga trade na ginagawa ko, syempre, hindi ko naman natutunan yan ng isang ko lang, alam ko na lahat yan. Tapos nanood lang ako ng gano'n, napanood ko yung mga tutorial, gano'n na rin ako kagaling sa nagtuturo. Hindi, mga idol, no? Kailangan mo siyang ma-experience, no? Kung gusto mo ma-experience siya ng medyo slightly, wala masyadong risk, o talagang walang risk, mag-demo trading ka, meron dito yan sa BitGet, no?
magdi-demo trade ka lang. Walang pera, walang ano, live yung chart. Parehas nang nangyayari sa lahat sa buong mundo. Bibigyan ka lang ng mga parang peking pera and then ayun yung iti-trade mo, no? Check mo kung mananalo ka. Doon pwede kang magsanay, no? Para kang nagsanay sa mundo ng oras at panahon sa Dragon Ball. Pero kung gusto mong hasain na mismo yung ikaw mismo, mag-trade ka ng sarili mo. 'Di ba? Kasi ako nung nag-umpisa ako nag-trade, hindi ako nagti-trade agad ng sarili ko. Nag-copy trading ako dito rin sa Bitget. May copy trade dito eh. Nag-copy trade ako, mga idol, no? So, nung nagka-copy trade ako, nananalo ako, natatalo ako, sinisisi ko yung trader na pinustahan ko, tinayaan ko. So, meron akong kami ni Boss KGX doon, meron kaming pinapollow na trader. Nakalimutan ko na yung pangalan, tagal na, ilang taon na. 2 years ago na ata, meron kaming pinapollow na trader. So, ang ginawa ko noon, mga Lodi, tinignan ko yung mga position niya. Meron akong sa kanya $100 nakataya. Tapos meron din akong $100 sa sarili ko. Pag nag-position siya, nakita ko, gagayahin ko ngayon yun. Tapos titignan ko yung chart. At ba't kaya siya nag-position dito? Gagawin ako. Tapos gaganyan, pinag-aaralan ko siya. And then, ganun pala. Kasi siyempre magaling na yun eh. Nandun na siya, nagpapa-copy trade na siya. Ibig sabihin, magaling na siya. Ako nga, hindi nga ako nagka-copy trade eh. Tapos hindi rin ako nag-signal dahil di ako magaling eh. Pero kahit pa paano sa sarili kong trade, profit ako. No, lamang yung panalo ko, pero natatalo tayo syempre naman. Lahat naman natatalo, no? So, ang lamang lang sa akin ngayon, nang natutunan ko ay yung risk management. Kailangan mo ng risk management, mga idol. Ayun ang pinaka-importante sa lahat. No, kung lamang ka na, mag-lock profit ka na, mag-stop loss ka, hindi pwede yung bahala na yan, bahala na si Batman. Hindi nga tayo kilala ni Batman eh. Hindi niya nga alam na tayo na siya yung bahala eh. Hindi nga alam ni Batman na siya yung bahala eh. Di ba? So inaral ko din yan hanggang syempre marami rin tayong tuition fee na ginastos, no? Alam niyo yung tuition fee sa crypto, yung mga talo mo sa trade, yun yung tuition fee mo dahil pag nagtatalo ka, natututo ka. Di ba? So marami rin tayong ganun, mga idol, hanggang yun na nga, mga Lodi, no? Tapos meron ako nabasa noon, no? English yun, tatagalogin ko na lang. Meron ako nabasa noon dito sa X na don't give up, parang ganyan yung umpisa niya. Don't give up hanggang, ito, tagalogin ko yung susunod Don't give up hanggang normal na lang sa'yo every week kunin yung profit mo sa trading. Kumbaga, every week nagtitake profit ka na. Kumbaga, normal na sa'yo dahil trader ka, di ba? Every week meron ka ng profit. Yan, kinukuha mo na yung profit mo, ganun. Natin alam kung magkano. Pero, pag normal na sa'yo kumuha ng profit sa trading every week, kumbaga ano ka na nun, stable ka na, kaya mo na. So sa atin ngayon, hindi sa akin siguro, hindi ko pa kaya siguro 'yon, no? May mga chance na nananalo tayo. And then kahit naman kasi nagpa-profit ako, binubutig ako rin, hindi ko kinukuha eh. Yeah? Tulad nitong trade natin na to, umabot na to ng 20,000 pero ngayon 8,000 na lang. Kung kinuha ko siya ng 20,000, di panalo tayo. Kaya lang mahirapan na agad ako kumuha ng magandang posisyon. No? So sa XRP lang to pero nagti-trade ako sa Bitcoin everyday din, mga lord. Kaya hindi ko to tinatanggal kasi laging ito yung ginagawa kong example. Ang hirap kasi mag-example ng kaka-trade ko lang ganun sa Bitcoin. So hindi. Dito okay na to sa akin. So ayan, halimbawa ito. Hindi ko siya kinuha. Pero kung kinuha ko siya ng 1 week, panalo na tayo nun, mga lodi. 28 dito. Hindi rin eh. Talo eh. So dito dapat. Ayan, dito banda. 17 days. 90k. Di ba? So, ito, mag-isang buwan na itong trade ko eh. Kung kukunin ko ito ngayon 28, isang buwan na siya. Mga lods, no? Pero ayan mga lodi. Ang parang gusto ko lang sabihin, napakalaking bagay na marunong ka mag-trade. Narinig ko rin to kay Tito Vlogs na kapag sobrang solid ka na mag-trade, para ka nang meron sariling ATM na hindi naubusan ng laman. Pag gusto mong mag-withdraw, dahil nga syempre panalo ka lagi sa trade mo, para ka may ATM na anytime pwede ka mag-withdraw kung kailan mo gusto. Di ba?
Ganun. So, kapag naranasan mo na yun, sobrang galing mo na, pero hindi siya ganun kadali. Kailangan mo ng knowledge, kailangan hindi ka tumitigil mag-aral, ah, meron kang strategy, meron kang plan, kung ano yung ano, meron kang self-discipline, ayun yung pinaka-importante. Kasi kapag natalo ka, tapos gusto mong bumawi, magre-revenge trade ka, nako, putik yan, mauubos ka lang, mga loads. Pagka ganun, parang ano yan eh, away namin ni boss eh. Kapag yung sobrang, hindi ko, umbaga laging talo na ako, tapos gusto kong bumawi, naisip ko na, puta, magre-revenge trade na ako na ito, maubos ako. So, ang gagawin ko, lalabas lang ako ng bahay. Magmumotor ako, iikot muna ako. Papalamig ako, bibili akong ice cream sa 7-Eleven, kain lang ako. O, ganun. Tapos, babalik na ako. Yun, medyo, ano na ako nun, kalmado na. Hindi na ako lalaban, kumbaga. Mag-isip na lang ako ng susunod na strategy ko sa susunod kong trade. Hindi ko na, kakalimutan ko na yung isang trade na yun na gusto kong habulin. Kumbaga, magsisimula ulit ako sa umpisa. Ayun yung natutunan ko na, mga idol. Pero dati hindi, mga idol. Gumigising ako ng talo ako ng 15 mil. Wala akong stop loss eh. Gumigising ako ng talo ako ng 20k. Pero ganun din naman. Gumigising ako na panalo rin ako ng mga ganun. 20k, 25. Diba? Pero kasi ang sakit eh kapag talo. Pag panalo, sarap. Pero pag talo, nako, sakit mga idol. So, ganun, no? Ayun yung ano natin ngayon, lesson. Ayun ang class natin ngayon. Mga loads, no? Overall, medyo solid yung ating news, ha? Mga idol, ha? Madami-dami yan. Mga lodi, no? Sana na-enjoy nyo. At kung umabot na kayo dito, syempre alam nyo na, like nyo naman yung video natin. Subscribe kayo mga idol, at click yung notification bell, okay? At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin, dito tayo nagtitrade. Napaka newbie friendly nito, ang dali lang gamitin mga idol. So andyan lang siya. No, kung sa cellphone kayo, kunin nyo yung code na MRRF, nandyan din sa baba ng description natin yung code para meron kayong bonus and discounts. Pero pwede naman kayong hindi nyo gamitin, kaya lang wala kayong bonus and discounts. Kailangan kasi may code eh, para magkaroon ka ng ganun. So okay? So kita-kits mga idol, mamayang gabi, alam nyo yan, love na love ko kayo lahat. Sana i-like nyo yung video natin. Check nyo yung mga link dyan sa description. Makatulong sa inyo lahat yan. Okay? So, kita-kits tayo mga lods. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? What's up? Also, I'm playing a horror game. It's really scary.